sa tunay na diwa ng pagiging tao, ang kakayahang bumangon, magmahal at magbigay ng pag-asa. Ito ang paghiro, mga kwento ng pag-asa at pagmamahal, isang pagtatanghal na magdadala sa atin sa iba't ibang yugto ng buhay, mga kwento ng pagsubok na nagtuturo ng tibay na loob at mga tagpo ng pagmamahalan na nagiging inspirasyon. Sama-sama nating tamin ang bait na nagbibigay liwanag sa ating mga puso. Pagod na ako sa kakahanap ng trabaho. May tatanggap pa ba sa isang tulad ko? Ilang kumpanya na rin ang humindi pa na bato. Hindi naman ako naliligaw, ngunit saan ako tutungo? Ay, ginabi na naman ako. Kakagutom talaga, maganda ng trabaho. Ano na lang kinatira sa pera ko? 20? Tay, may pera po ba kayo dyan? Pambili ko lang po ng pagkain. Nagugutom na po kasi ako. 20 na lang natira sa akin eh. Hmm. Ito na, huwag ka na iyak. Maraming salamat po, Tay. Ilang taon ka na ba, Iho? 7 na po. Halos kasing edad mo lang pala nung anak ko nung inilayo siya sa akin. Hoy! Di ka nga dito? Kung saan na kita hinahanap pa? Dito ka lang pala? Umuwi ka sa bahay, masahin ka doon. Uy, bitawan mo ng bata! Wala kang pakialam. Tsaka, sino ka ba? Anak ko yan ah. Sinasaktan mo ng bata! Nangingialam ka? Ha? Tay! Tama na po, Tay! 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 Good morning po, Tay. Kamusta po? Ano pong nararamdaman ninyo? Okay lang naman po. May kaunting pagkirot lang po sa aking mga mata. Dok, kailan niya po ito aalisin? Makakakita pa po ba ako? Dapatin po kita, Tay. Sa kaso po ninyo, maaaring hindi na kayo makakita pa. Sige po, Tay. Mewan ko po muna kayo. Good morning, Doc! Good morning, Doc. Ano case nila? Ayun, isinugod kagabi. Napuruan sa mata. Nakakaawa nga kasi iniwan na pala siya ng magina niya kaya mag-isang siya sa buhay. Ikaw, Dok, ba't parang nagmamadali ka? Kilala mo ba yung mayaman ni si Don Lorenzo? Ayun, may check-up na yun. Oo, yung mayaman. Oo, yung mayaman. Marami na rin siyang natulungang pasyente rito eh. O siya, sige Dok, muna na ako. I'll see you later. Magandang umaga po, Dok. Don Lorenzo, nariyan na pala kayo. Tatanungin ko lang po sana yung resulta po nung nakaraang check-up ko po. Kasi mas dumadalas na sumasakit ang aking ulo. At sa ngayon ay nahihilo po ako. Don Lorenzo, to tell you the truth, mayroon kayong rare na brain tumor condition na which I'm afraid can lead to death. Yung mga nararamdaman ninyo ay mild pa lang, hanggang sa palala na ito ng palala. May pag-asa pa po ba akong gumaling? Don Lorenzo, yung brain tumor na mayroon kayo ay kadalasang nagtatagal ng 12 to 18 months. Ang kaya na lang po namin gawin ay resetahan kayo upang maging tolerable ang mga nararamdaman ninyo.
Ah, ikaw taya, Baldo. Eh, ayaw mo na naman. Mataya ka. Tara na, Siri. Kaya na tayo. Isang araw, pagkatapos tumita, naisipan ni Don Lorenzo na magpahinga sa gilid ng simbahan. Habang nakaupo, pinagmamasdan ang kanyang kapaligiran, ay bigla na lang ito napaisip. Ganito ang gusto kong buhay. Simple, payapa, at malayo sa ingay ng mundo. Oh, si Sir Lorenzo pala yun. Good morning po, Sir Lorenzo. Tapos na po ba kayong magimisa? Ano ka ba, Crisanto? Huwag mo na ako sinaser. Eh halos magkaedad lang tayong dalawa. Kayo talaga, Sir. Sa bagay, mas mukha pa rin kayong batang tignan. Ano pala yung ginagawa niyo rito, Sir? Ito, nagpapahinga lang bago kumuwi sa bahay. Alam niyo po bang bago itong lugar natin sa aking parokya? At dito, masarap magpahinga. Sige po, Sir Lorenzo. Muna na po ako at ako po yung maglilinis sa loob. Maraming salamat, Crisanto, sa iyong serbisyo dito sa loob ng simbahan. Para naman kayo nagpapaalam yan, Sir. Pero sige po, muna na po ako. Muling naiwan si Lorenzo habang pinagmamasdan ang tahimik na paligid. Tinawag mo akong maging katulad mo. Tahakin ang landas na sa'yo'y nagbago. Naisin ko mang lumigaya sa lupang pangako. Dahil di ko tanto, puso'y naghihingalo. Nais kong magpunta kung nasan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at kanta. Marinig ka at isigaw ang awit mo at harana. Lundurin ang yakap mo, buhayin ang iyong kaliga. Ang ganda talaga ng araw na ito. Kuya, dapat doon tayo sa may harap ng simbahan. Mukha namang walang nagpupunta sa lugar na to. Di ba, Tay? Magbabaka sakali lang muna tayo, anak. Lagi naman tayong kinagabayan ng Diyos. Tingin ang munting tinig, nais ipahatid mga pangarap ko para sa ating daigdig. Kahit simpleng awit mula sa murang isip, di mo naman ito puno ng pag-ibig na kulay at sigla ng buhay.
Sampagita po, bili na po kayo ng sampagita namin. Bagong-bago, fresh na fresh, tumatagal, 10 taon. Bili na po kayo ng sampagita namin! Wow! Andito na naman tayo. Pre, yung baldado. Bibit na sana lang kayo, sa pag-iita. Ay, pambili ka na ng pagkain sa kapatid mo. Kakabili na ako ng pagkain, pre. Uy, kayo dyan. Amin na kayo mga pinagbenta ninyo. Nyek-nyek mo, magbenta ka rin kaya. Ang tatapat ninyo, puro kayo hingi. Hoy, batang paslit. Magdahan-dahan kasi nasabi mo, aba gusto mong itulad kita sa tatay mong baldado. Carol, anak, ibigay mo na yan sa kanila. Baka mas kailangan nila yan kaysa sa atin. Sana ang buhay ay walang dulong o hangganan. Sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y isang kulay, sana wala ng away, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Akin na nga yan, baka gusto mong tilangin ang abutin mo eh. Ayoko nga. Pinaghirapan namin to, no? Bakit ko naman ibibigay sa mga pangit na tulad nyo? Pangit pala Pangit pala! Teka dito! Tama na yan! O ito, 100. Pambili yung pagkain sa labas. 100? Ang dami mong alas dyan. Mabuti na yan kaysa sa wala. Nagbigay ka pa. Tara na, Baldo. Gutom na ako. Salamat kayo rito kayo tanda. Kasi kung hindi, lakot na kayo sa amin. Baldado! Pangit. Ayos lang po ba kayo? Sir, maraming salamat po, sir. Kung sino man sa akin mananahan, mananahan din ako sa kanila. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa'may nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, inangos sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-alay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-alay.
po kaming may pambili ng pagkain at gamot ni tatay. Oo nga po, para kayong anghel sa lupa. Nakakatuwa naman kayo mga bata kayo. Kung naniniwala kayo na ako ay isang anghel sa lupa, ano ang nais niyong hilingin mula sa Diyos? Ako po, gusto ko pong maging teacher. Ako po, gusto ko pong maging doktor. Kaso, wala naman po kaming sapat na pera para sa pamparal sa amin. Pasensya na po kayo, sir. Masyado po mataas yung mga pangap ng mga anak ko. Kita niyo naman po na ako'y baldado at walang kakaya magtrabaho at mabigay ang kanilang gusto. Naniniwala ba kayo sa Himala? Nang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at pag-asa? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. At doon nakilala ni Lorenzo ang pamilya ni Pilo. Isang masayang pamilya. Sa kabila ng limitasyon, nangingibabaw pa rin ang pag-ibig at pag-asa. Kung gaano kasaya at kasimple ang pamilya ni Pilo, kabaliktaran naman ang buhay ng batang si Boy. Boyet! Boyet! Nasaan ka? Tay, lasing na naman po kayo. Ano na naman bang pakilam mo? Tsaka bakit walang ulam? Wala naman po kayong binigay na pera. Di ka pa nag-iisip? Dumilis ka sa labas. Bilisan mo, gutom na ako. Tay, wala pa akong napanlimusan ngayon sa simbahan. Maghanap na rin kaya kayo ng trabaho para may pagkain po tayo. Aba! Sumasagot ka na ngayon. Ha? Sinasabi mo bang wala akong kwenta? Mas wala kang kwenta. Kung di dahil sa'yo, hindi mamamatay ang nanay mo. Sana di ka na lang pinanganak eh. Di sana, siyang kasama ko ngayon, hindi ikaw! Di ba binibigay mo yung hiling ng mga tao? Sige nga, ibalik mo yung nanay ko. Sana ako na lang yung kinuha mo eh. Hindi sana hindi na ako nagtitiis sa tatay ko. Wala nang ibang ginawa kundi isisi sa akin ang lahat. Lahat sinisisi sa akin. Ayoko na. Hindi ka ba nakawa sa akin? Ha? Tama na oh. Sige na, tawa na. Pagod na ako. Pagod na ako. Pero alam mo, kahit ganun yung tatay ko, mahal ko yun eh. Mahal ko yung tatay ko yun. Alam mo kung bakit? Siya na lang kasing meron ako. Siya na lang yung matitira sa akin.
sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tuwagin, at siya'y makikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabati mo ba na siya'y nadaraan? Patuloy na naghatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Tahanan niyo, magiging maayos din ang lahat. Ayos lang po ako, Father. Alam mo, alam ng Diyos ang iyong nararamdaman. Dinig na dinig ka niya ngayon. At alam mo bang may plano siya sa iyo, sa ating lahat. Basta, manalig ka lang sa Kanya. Hindi ko po maintindihan, Father. Maiintindihan mo rin pagdating ng panahon. Siya nga pala, Lunes ngayon, di ba? Bakit wala ka sa school? Hindi po ako nag-aaral. Sa katunayan po, lagi po ako sa harap ng simbahan para dumilayan siya ng pera. Gusto mo bang mag-aral sa seminaryo? Seminaryo po. Eh, di po ba doon po nag-aaral yung mga mabubuting bata na gustong maging pari? Eh, sa sobrang kulit ko po, Father, baka di pa ako tanggapin doon. Ako, iho. Alam ko namang mabuti kang bata. At saka, wala ka na rin kailangang alalahanin pa dahil may kakilala akong pwedeng tumulong sa'yo. Kuya, Asan ka? nandito lang ako. Dito ka pala. Kumusta ka na? Okay lang po, kuya. Pero, wala pa rin po ba tayong pagkain? Nagugutom na po kasi ako eh. Pasensya ka na. Wala pang nakukuha ang pera si Kuya. Ano bang gusto mo? Kuya, mamaya gusto ko po ng chicken, spaghetti, hotdog, balot, isaw, at bangus. Parang ang dami mo namang gusto. Sige, bibilin ko lahat yan. Basta, magpagabay ka muna rito. Sige kuya, basta dalyan mo. Minsan kasi, matatakot ako dito. Matakot? Huwag kang matakot. Sabi nga sa kanta, huwag kang matakot, di ba alam nandito lang ako sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin kita. Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot, umiibig at lumuha, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot. Galing kong kumanta.
Di ka ano, kuya? Oh, at least di ka natakot, di ba? Opo. Huwag kang matakot, Gabo. Isipin mo na lang, si Kuya ito. Promise ni Kuya. Di ka niya papabayaan. Di ka niya rin iniwan. Sige po. Babalik ako dito ka lang. Sige po, kuya. Pwede ba yun? Opo. Ingat. Uy, Baldo, tara na. Baka yung makuha pa tayong pera sa may simbahan. Madaming tao doon ngayon. Kasi parang ka na naman. Alam mo na, nakakainis kasi itong nanay kong sugalere. Sana iniwan niya na ako sa tatay ko noon. Eh di sana hindi ako na problema sa kakainin ko ngayon, di ba? Nakakasawa na rin kasi. Kawawa ka naman. Tingnan mo nga yung kapatid ko ni. Nakatira sa Katarito. Hindi ka na nga. Uy, Baldo, taya ka. Ikaw, taya, uy. Lungko. Taya ako. Taya si Bayboy. Ikaw. Taya siya. Magdahan-dahan naman kayong mga bata kayo. Nakikita niyo yung buntis yung asawa ko. Sorry po. Ba't kasi harang-harang kayo sa daan? Doon nga kayo sa malayo. Wala naman tayo. Boy! Tumayo ka na nga dyan. Dami na nakakainis ngayong araw. Dadagdag ka pa. Halika na. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Tara, uwi na tayo. Sigurado kang okay ka lang. Naku po! Ang anak ko! Bernard! Mr. De La Cruz, maaari ko ba kayong makausap ng sandali? Sige po. Mr. De La Cruz, I hate to be the bearer of bad news, pero dadiretsuhin ko na. Mahinang kapit ng bata. I'm so sorry for your loss. Ano ang sabi ng Dr. Brian? Kamusta ang baby natin? Paglipas ng isang araw, ay nagmamadaling pumunta sa kanto kung saan si Don Lorenzo ang kanyang Magandang mga beren. O bakit ganyan na yung mukha? May problema ba? Paalam po sana. Hindi po ako makakapagsimula ng araw ko. Kailangan ko po kasi nagkalawa ng asawa. Nanganak na bang asawa mo? Nanganak po siya. Dinugo po siya na at sa paano po nato. Nawalan po ako po kami ng anak. Bakit ganun? Hindi naman kayo masamang tao. Hindi naman kami nakakalimutan magkasal sa kanya. Pero bakit ganun? Parang hindi niya naman napapakinggan. Bakit kaya? Kapag hihintay, nakimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na
Bakit kanya nasa iyong tapang naduduwag, nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Tutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Sigapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sana akalain, natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Hindi natutulog ang Diyos, Berhel. Marahil sa ngayon ay hindi mo pa naintindihan kung ano ang plano niya para sa inyo. Pero lagi mong tatandaan na lagi niyang pinapakinggan ang iyong mga dasal, maski na ang iyong mga tahimik na pag-iyak. At darating din ang panahon na papalitan niya ang luha at bigati ng sigla at saya. Maniwala at magtiwala sa Diyos, Berhel. Ayos lang po ba kayo? Oo, baka lang ito sa pagod. Ganong klaseng tao si Lorenzo. Lagi niyang ipinaparamdam sa mga tao ang awa at habag ng Diyos. Ninanais niyang maipakita na ang bawat tao ay pwedeng maging instrumento ng pagmamahal ng Diyos. Basahan po! Bili po kayo! Basahan! Basahan po! Maraming salamat. Alam ko ikaw ulit yan. Ang galing mo naman makiramdam. Kahit hindi ako nakakakita, nararamdaman kita. Siguro dahil sa tagal mo nang ginagawa yan, pag-aabot ng pagkain sa akin, pagtutulong sa akin. Maraming salamat. Hulog ka ng langit. Para kang isang anghel dito sa lupa. Kung naniniwala ka na ako isang anghel dito sa lupa, ano ang nais mong hilingin mula sa Diyos? Pangarap kong makita kang naglalaro sa buwan. Inalay mo sa akin ang gabing walang hangganan. Hindi mahanap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap na lang, himala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Pangarap kong makita ang liwanag ng umaga.
Nahabilak sa lupa ang pag-asa. Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Simple lang ang aking dasal. Nais kong makita ang pag-asa sa mukha ng mga tao. Gusto kong makasama at makita muli ang aking anak. At syempre, gusto rin kitang makita. Si Mang Berteng ay nakahanap ng isang kaibigan sa pagkatao ni Lorenzo. At doon, nakita ng kanyang puso ang pag-asa. Don Lorenzo, naayos ko na po ang mga pinapaayos ninyo. Wala ka na bang nakalimutan? Si Mang Bilo at ang kanyang mana, sina Christian at Carol. Tapos na po, sir. Pwede na po silang bumalik sa pag-aaral. Hindi na rin po nila kailangang mag-alala sa kakainin nila sa araw-araw. Pati na rin po sa gamot ng tatay nila. Mabuti at mas mabubuhay na sila ng mas payapa. At tanging pag-aaral na lang ang kanilang isipin. E si Virgil, ayos na bang mapapeles? Nailipat ko na po sa pangalan ni Berhel ang Orphanage Foundation ninyo, sir. Pirma niyo na lang po ang kulang. Maganda. At mas naniniwala ako na marami pa silang matutulungan ng mga bata. At siya nga pala, yung 2 bata sa simbahan, kung pwedeng asikasuhin mo na rin sila. Sa pagkakalam ko kasi, inabandona na rin sila ng kanilang mga magulang. Paniguradong maski ang asawa ni Berhel ay masisiyan din. Yung sa 2 bata naman po, ipapalakad ko na lang po ito kagad sa ating childcare worker. Eh si Mang Berting, sigurado na po ba kayo sa desisyon niyo, sir? ano ka ba, Joaquin? Bilang na lang ang oras ko dito sa mundo. Marahil bukas o sa makalawa, wala na ako. At nais ko sanang bigay kay Mang Berting ang pag-asang makakita. Sige po, Don Lorenzo. Wala na rin naman po akong magagawa sa desisyon niyo eh. Ay, siya nga pala. Nahanap na po pala ng private investigator ang anak ni Mang Berting. Kasama ito ng kanyang nanay. Ngunit, napapabayaan ng bata. Sa katunayan, taga dito lang din sila sa malapit. Don Lorenzo, napadaan po kayo. Kumusta po? Ayos lang naman po, Father. Nais ko lang po sanang kamustahin yung mga bata po sa seminaryo. Mabuti naman po sila. Sakto nga po ang pagdating ninyo. Sa katunayan, ay may isang batang gusto po mag-aral. Nais ko po sanang hingiin ang tulong ninyo na pag-aralin siya sa seminaryo. Kung alam niyo pong nararapat po ito sa bata, ibigay niyo lang po ito sa kanya, Father. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, Don Lorenzo. At siya nga po pala, Father, nais ko po sana kayong imbitahan sa aming bahay upang magmisa. Kailan po ito para may schedule po natin?
sa araw ng Pinuntahan ng abogado na Lorenzo ang bahay nila Christian at Carol at ibinalita ang muling habilin nito para sa kanila. Walang mapaglagyan ng kapatid, pati na rin ang kanilang ama. Ngunit, mapalitan agad ito ng lungkot sa isa pang palito. Nagtungo rin ang abogado sa bahay na mag-asawang si Elise at Virgil. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang na mula ngayon ay sila na ang magkahawak ng Orphanage Foundation na itinatag ni Lorenzo. Ang biyak ng magkaroon ng anak na akala nila kait sa kanila ay napalitan ng higit pang pagmamahal makukuha nila sa mga batang kanilang aaragain. sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. Sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagdaramdam. Idalangin mo, sumayo ka pa. Nasa puso mo ang mawalang lubusan. Maraming salamat po sa pagdalo sa uling araw ni Don Lorenzo. Alam ko na sobrang saya niya ngayon na nandito kayong lahat. Mayroon pa po bang gustong mag-alay ng huling kanta o huling mensahe para kay Don Lorenzo? Para sa aking kaibigan na si Lorenzo, paulit-ulit akong nagpapasalamat para sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Mula sa simpleng pagbibigay mo ng pagkain sa akin, at sa pag-aalay mo ng iyong mga mata upang ako'y muling makakita. Tunay nga na naririnig ng Diyos ang ating mga dasal.
At ikaw, ang nagsisilbing instrumento nito para sa amin, para sa akin. Nang dahil sa iyo, Lorenzo, naway nakita namin ang pag-asa na akala namin ay pinagkait sa amin ng mundo. Dahil sa iyo, Lorenzo, nakita ko na muli ang aking anak. Maraming salamat, kaibigan. Hanggang sa muli. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin biro. At manalig lagi sana sa'yo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas sa ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin biro. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas sa ligaya, pag-asa ng bawat kaluluwa. Iwagan ng buhay ng tao. Hoy, si brother! Welcome po. Thank you po. Hello po, Father. Tay, salamat ah. Salamat sa pagpapahintulot mo na pumasok ako dito sa seminaryo. Alam kong ito din ang nais ng mama mo. Kung nabubuhay man siya ngayon, paniguradong masayang masaya siya. Basta anak, tandaan mo, andito lang ako, nasusuporta sa'yo hanggang ikaw ay maging ganap na pari. Sa awa at habag ng Diyos, Tay. Makalipas ang 10 taon, naging maganda ang takbo ng buhay ng mga taong natulungan ni Don Lorenzo. Tunay nga na may magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hello, Kuya Dok. Asan ka na? Anong oras na oh? Baka abutin tayo niyan. Pupuntahan ba kita sa ospital or susundin mo ako dito sa seminaryo? Ako, galit na naman ang Teacher Carol.
Dito na ako sa likod mo. Tingin ka dito. Aba, mukhang pagod na pagod ka. Madaming pasyente ngayon. Siyempre naman, nature of work. Alam mo naman na kailangan nating magligtas ng buhay. Pero teka, asan na si Father? Akala ko ba sabay-sabay tayo? Oh, andito na pala yung hinahanap mo. Mukhang hindi na stress sa kakasuway ng mga pasaway na seminarista. Father Bonifacio, bless po. Uy, Doc! Father Boyet na lang. Ako pa rin naman to. Yung batang pasaway noon na nakikipagkagawan sa sampagitan nyo dati. Oo nga. Sino nga bang mag-akala na ngayon, Father Boyet na, prefect of discipline pa ng seminaryo. Time flies so fast. Ano, tara na. Malamang ay naghihintay na rin ang mga tao sa atin dun para sa misa. Sige, Tanay, baka sigurado naghihintay na silang magmimisa kayo. Tsaka di ba, 10th anniversary ng death anniversary ni Don Lorenzo ngayon? Oo nga. Okay. Ang tagal-tagal nyo naman, mga kuya. Panigurado, naghihintay na sila sa sementeryo. Baka magtampo niyan si Don Lorenzo. Let's go. Sige, let's go. Bawat makakataupang palad natin sa buhay, mayroon silang mga kwento na naipapahagi sa atin. Ang mga kwento na iyong natunghayan ay isang paalala at paanyaya ng buhay ay regalo mula sa Diyos at ang buhay na regalo ng Diyos ay maaaring maging regalo rin sa ibang tao. Ating kilalanin ang mga tagapagsayaw mula sa ikapitong baitang. Ang mga tagapagsayaw mula sa ikawalong baitang. Ang mga tagapagsayaw mula sa ikasyam na baitang. Ang mga tagapagsayaw mula sa ikasampung baitang. Ating kilalanin naman ang mga propsmen mula sa ikalabing isang baitang at ikalabing dalawang baitang.
kilalanin ang mga lights and sounds mula sa ika-11 baitang at ika-12 baitang. Ating kilalanin ang mga nagsipagganap. Jo Marie Rosero bilang Dr. Sarmiento. Nico Cayabia bilang Dr. Reyes. Butch Cayabia bilang Kuya Alvio. Wilson Isquillo bilang Batang Toms. Gabriel Cayabyab bilang Cabo. Dave Kitlong bilang Kuya Abe. Juanjo Abbas bilang Father Paulo. Cyril Beltran bilang Joaquin. Christian Quinto bilang Crisanto. John Vinny Valerio bilang Christian. Art Angeles bilang Carol. Nathaniel Tolentino bilang Mang Pilo. Maxeniel Gacoscos bilang Verhel. Kayla Jean Esteban bilang Elise. Jan Paul Kenneth Baragas bilang Baldo. Alfred Vergara bilang B-Boy. William Esquillo bilang Boye. Reverend Paulo Jesus Nazareno bilang Tandang Boye. At Dr. Christian. Okay, may gusto. Father Jed Lavarias bilang Boye. Father Boye. Dr. Christian Father Boye. Okay. Binibining Julien Marie Abalos bilang Teacher Carol. Ferdinand Mapanaw bilang Mang Bertin. At Mac Jacob Castillo bilang Don Lorenzo Montemayor. Stay put po. Ating kilalanin ang mga executive officers. Jared Vidania, Lights Director. Johnny Bajero, Jonathan Pobre, Music Directors. John Vinny Valerio, Seminarian Director. Binibining Julien Marie Abalos, Creative Director. Binibining Zanalyn J. Ibat, Overall Director. At Reverend Father Gerald Jimenez, Executive Producer. Muli, ito ang Paghilom, mga kwento ng pag-asa at pagmamahal.